Lumayas daw na big sponsor ng EDSI gustong paimbestigahan ng mga EDSI supporters. What? At Ate Edna, ni-real talk ang isang reaktor. Ang tanong, chismis nga ba o reaksyon? At i-react din po natin ang upload ni Kalingap Norman na may pamagat mga tanong sa palabunutan sasagutin ni Papa Eds. At samahan nyo guys na gumawa ng komentary at reaksyon dito sa loob at labas ng Kalingap. At simulan natin to, naknapateng! Disclaimer, ang video reaction ninyo mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinion or komento ng reaktor ay sarili pananaw at hindi to pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sarili pagpapasya pa rin ang masusunod. This is strictly for adults only at syempre sa lahat ng mga baliw dito sa EDSI na. At simulan natin to guys, naknapateng! Kasama ka, sana ay laging nandito ka. Ano kaya ang iyong ginagawa? Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang paborito nyo reaktor, Marzano TV 2.0, ang reaktor na kakaiba at magbibigay sa inyo ng edukasyon, information, at syempre good vibes at detalyadong komentary at reaksyon. Kay Marzano TV lang yan. Dahil sa'yo, At syempre shoutout po sa lahat ng mga solid Kalingap, sa mga solid EDSI mula Luzon, Visayas at Mindanao. ay dumating. At syempre sa lahat ng buong Mega Metro Manila. At syempre, shoutout din po natin yung mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo na lagi nakatutok dito sa number 1. Dahil sa'yo, One Kalingap, one family. Alright. At eto na nga guys, nako po. Ito yung reaction video, yung live ni Ate Edna. Siguro maganda rin itong ma-react, no? At na mabigyan ng komentary, no? Syempre, nandito po tayo as a reaction, no? At reactor tayo. At magbibigay tayo ng update. At the same time, nandito po tayo hindi para makipag-away o awayin ng sino man. Pero syempre guys, opinion ko lang po yun, no? Nothing personal. At kung may mali po ako, i-correct nyo ako. At eto na nga daw actually nanood ako ng live ni Kuya Bal, tapos may nakita ako, no? May nag-comment, no? At nagulat ako dito sa comment niya. Sabi ni Nora De Torres, Kuya Bal, paimbestiga mo bakit lumayas ang big sponsor sa babahay ni Beyonce. Sabi ni Ka4D Mix Channel, may naamoy akong nabubulok. Ano kaya yun? Sarap hampasin ang balde. Ang dadaan atras. Basta pag chismis o ano talaga, mabibilis ano. Pero alam niyo guys, salamat dun sa nag-comment. Nakita ko na yung comment niya dun sa ano ni Kuya Bal, no, kinuha ko. At tapos napanood ko tong live ni Ate Edna. So sabi ko medyo may may correlation o may relasyon etong komento niya at dun sa live ni Ate Edna. At tingnan natin guys yung ano ni Ate Edna rito. No, pero kung totoo man yan guys, medyo nakakalungkot lang ano. Pero syempre syempre dapat yung mga ganyang bagay medyo private, no? At hindi naman dapat yan nakakalabas. Pero ang tanong ko, paano nakalabas? No? At anyway,
Samahan nyo guys, at the same time, in-encourage ko kayo na magpa-member sa aking YouTube channel, no? At syempre, malaking bagay po. At the same time, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga nagmamarathon ng mga live ko, mga upload ko. Salamat po sa Diyos. At syempre, shout po sa lahat ng mga Etsy supporters at huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright. Please subscribe. And please subscribe guys, at lawakan nyo po sana lawakan nyo lang po sana ang inyong mga unawa, at gawa tayo ng reaction video dito kay Ate Edna. Naknapating, at simulan natin. At tara, let's play natin. Ni Kabudi Channel about doon po sa kung aalis na o hindi o nagtakot malaking big sponsors. So sakto nga, sumakto nga, so binabanggit ni Ate Edna dito yung malaking sponsors daw. Pakinggan natin. Okay. So kung hindi pa po ninyo napapanood, panoorin po ninyo. Kung napanood naman na ninyo, na lang, parang lahat naman po pinapanood. Ang problema lang Ate Edna, nung chinek ko nung pinanood ko to yung nakita ko wala na yung upload ata, hindi ko nakita ko. Ewan ko kung nandun pa guys. Pero parang wala. Tuloy na. So, ayan, si Jacqueline to po sinapanood ko ate, pero Kuya Jens. Yan, yun kasi pong doon, yung pong upload niya doon, ayan, ito pong paliwanag ko lang po ito tungkol po doon sa mga reactors, yan, nabuti nandito si Kuya Jens, sa atin po, pag sinabing tayo po ay reactors, ang ibig sabihin po noon, tayo po ay magre-react. Gagawa po tayo ng video, reaction video, patungkol sa isang upload video ni Kalinga Prab, ni Kuya Bal, o kaya sa kanilang live. Sa mga napapanood natin. Kapag tayo po ay nag-reaction, ibig sabihin, magbibigay po tayo ng opinion, puro-puro, haka-haka, suggestions, recommendation, ayan. Or sabihin nating papuri. Yan po ang tinatawag na reaction. Oo, kumbaga parang sinasabi natin Edna, ito malino yung binigay niyang example doon, no? Kasi may mga nag-react, actually Ate Edna, may napapanood ako kahit sa Facebook, sa YouTube, reactor daw sila. Natataka ako, paano naging reactor, wala kayong muka? Boses lang, at nagkukwento lang sila. Yung nakakatakot, ito hindi ko alam kung official reactor yung mga yon. Pero sinasabi nila dun sa YouTube nila, YouTube channel saka sa Facebook, sasabihin nila reactor sila. Ako matagal na ako reactor, ano ko ibig sabihin ng reactor? Sabihin nila reactors daw sila, pero ang nangyari, picture lang, pero nagkukwento lang. Although syempre nag-react nga sila. Syempre nag-react nga ako, reactor ako. Oo, pero hindi yan definition ng reactor. Actually, dapat talaga magpakita ka rin ng mukha mo. At the same time, dapat lagi ka may basihan. Kaya, ngayon, napapansin ko kumakalat yung mga reactor daw, pero clickbait, at nagdadagdag ng pampagulo dito sa loob ng Kalingap. Although sabi ko nga, mahirap yung kontrolin, kasi gagawin lang yan, iti-take down, tapos later on, gagawa ulit. Pero minsan, may mga nireact tayo, di ba? Boses lang ginagawa. Minsan, gumagatong sila sa issue, kaya lalong lumalala. Kaya sinasabi natin Edna rito, dapat may papuri. Ano ibig sabihin natin Edna, Ibig sabihin natin Edna doon, as much possible, positive. As much possible, positive pa rin. In a constructive way. Pangit yung, hindi kasi reactor ko dapat talaga taga-puna ako. Hindi gawain ng reactor ang taga-puna. Kung may mapuna ka man, you make it give good as suggestions. Hindi totoo yun ang reactor taga-puna. Kaya nga reactor Sana tinawag ka ng taga-puna. Ako po ay taga-puna. Ba't ganun? Hindi ka na reactor. Ang kalukuhan yun sorry ako, may natatapakan ako. Pero hindi ang reactor po hindi taga-puna. Ano yan? Pulis ka?
Ang tagapuna si Ate Edna. Kasi sila yung head, nasa head o nasa hierarchy ng Kalingap. Sila yung may karapatan na pumuna. Pero tayo, ako, sa reactor, meron kang karapatan magbigay ng opinion, suggestion, pero in a positive way. Ako, nag-handle ako ng issue, pero I make it sure na may ma-educate yung mga viewers ko, ganun. Pero wag mong gawin excuse yung, hindi, kasi tagapuna kami. Tagapuna? Saan mo nakuha yan? Pumasok nga ako dito sa Kalingap, wala naman sinabi si Kuya Bal, Marzano, ba't Kuya Bal? Mag-react ka at mapumuna ka. Wala naman ganun. Hindi ko nga alam kung saan nila nakuha yung ganun definition. Gumagawa ng sariling rules. Pero normally, hindi mo maiwasan pumuna. Pupuna ako. Totoo guys, napuna din naman ako. Pero in a positive way. Hindi ba Natuloy natin. Oh. Meron pong reactors na hindi nagre-reaction. Ang ginagawa? Re-upload. Ay, nako, Ate Dan, dami yan sa Facebook. May nakita ako talaga ang tataas ng views. Sabi ko, ba't dito pinapupuna nila Ate Edna? Reactor, dito reactor. Nakalagay lang yung mukha nila. Nakaganon Nakaganon dun sa sa upload. Pero re-upload yun Ang sarap ng buhay, sabi ko. Kaya sabi ko nga minsan hindi ko lang mapuna kasi sabi ko baka mapagkamalian ako. Pero this high time na maintindihan ng iba, yung mga picture, yung may picture lang ng mukha nila, tapos may upload ni Kalingap Prab. Lalo Kalingap Prab, kita nyo yung upload ni Kalingap Prab, ang baba. Mababa lang. Di ba, ang baba ng kita, di ba? Pinakita niya last time doon kay Beyonce, kung naalala nyo yan, di ba? Ba't mababa? Kasi ang dami re-uploader. Nagpapanggap na reactor, pero hindi sila reactor. Paano? Ilalagay lang nila yung mukha nila doon, tapos wala man lang salita. Ang galing yung picture nila. Paano ka naging reactor? Re-uploader ka, tanga. Kasi pa tayo makarating? Nangaagaw ka ng views, tanga. Re-uploader yun Panoorin yung channel ko, yung sa Facebook ko. Yun ang reaksyon. Saka sa YouTube, itong reactor talaga. Hindi iba ginagawa. Puputulin na napakahaba ng clip. Tapos sa huli, doon magbibigay ng re-upload yun Na-re-upload yun, guys. Lang, syempre, marami akong masasaktan ngayon. Baka sabihin, si Marzano nagmamagaling. Yun naman talaga Kaysa basehan ni YouTube, tanungin nyo. Ang tawag na, lumalabag kayo sa fair use. Basta Marzano, labag sila doon. Kasi yung ginagawa mo lang, pinuputol mo yung clip na napakahaba, tsaka ka magsasalita. Agi sa fair use yan. Yun nga lang, mabait ang Kalingap. Actually, re-upload talaga yun Re-upload yun Ang reaction video ganito. Yung ginagawa ko. Hindi mo gagamitin lahat yung video ni 1%. Tandaan nyo guys, sa lahat ng mga content creator, once na pinost ko to, iba na to, binago ko na. Pag nilagyan ko ng music, pinalitan ko ng nilakihan ko, niliitan ko, tawag dyan, pasok yan sa fair use. Yan ang reaction video. Hindi yung mag-play kayo napakahaba talaga ng clip guys. Okay lang naman sana kung medyo maiksi Mga 30 seconds, 1 minute. Maiintindihan mo pero napakahaba. Nag-range siya ng 6 minutes to 20 minutes. Ang taas ng views. Yung mukha niya nakalagay lang doon nakagano sarap buhay. After a month, may kita siya. Pero ang nagpagod, si Kalingap Prab. Nilagyan niya lang ng mga pala-palamuting ganon. Yun yung reaction video guys. Pero pwede naman yan kung mag-re-upload kayo, you make it sure, baguhin nyo yun. Huwag nyo kunin ng 100%. Mahiya naman kayo. Baguhin nyo, pwede pa. Ganun talaga sa mundo ng ng editing Sige, maintindihan ko na ng ibang mga content creator, Pero tuloy natin to guys, Kukuhain yung video ni Kalingap Prab o kaya ni Kuya Bal o kung sino mang Kalingap partners at yun ang i-upload. Ang tawag po doon, re-upload, hindi po yung reaction. Meron namang iba. Yun ang re-upload, Ate Edna. Re-upload talaga yun, naniniwala ako. Nagkikwento. Storytelling ang tawag doon. Bago yan Pero okay na din naman.
nakukwento siya, wag lang marites. Wala magkwento, pero syempre, hindi pa rin reaction yun, di ba? Di ba? So, kwento na lang. Dapat ano yun, hindi reactor. Taga-kwento. Tuloy natin. Ma-play ng video, tapos ikikwento yung napanood. Hindi rin po yung reaction. Hindi yung reaction, no. Dapat kasi mag-react ka dun sa video mismo. Yung mismong dun sa video. Ganun yun. Oo, ganun yun. Parang storytelling lang, kinikwento mo lang yung napapanood mo. Walang reaction, no reaction at all. So, Although, siguro, maraming masasaktan may maraming masasagasaan si Ate Edna. Kaya lang, kung wala naman kayong sugat, masaktan. Kung walang sa tingin nyo, wala kayong ginagawang mali. Re-upload kasi talaga yan, guys. Ako nagsasabi sa inyo. Ipi-play mo yung video na napakatagal, more than 1 minute. Sabay mag-react ka, ganun. Magkukwento ka. Actually, hindi reaction video yun. Depende, guys, ano. Maaring mali po ako. Hindi ko sinasabing tama ako. Kasi ang reaction video kasi, o reaction, sabi na natin, nagbibigay ka ng opinion dun sa mismong video. No, pero kung nagkukwento ka lang, kasi gano'n, binuhat niya si ganito, kumain sila ng ganyan, hindi nga reaction video yun. Yung reaction video yung ginagawa ni Marzano. Parang ganito, napapanood nyo ngayon, di ba? Tuloy natin. mali po yun. Ito pong case naman ni Ka-Foodie, yung pong bagong upload pa lang po niya, sa Shout mga kay Ka-Foodie, shoutout. nakapanood, day 4 na lang ang upload. Ayan. Sa reaction, dapat, ang una nyo isasaalang-alang yung viewers nyo. Kung sila Tama. pa, kung ito bang aking video ay makaka-uplift o makaka-dagdag pa ng kanilang stress o magpo-promote ng love. Tama naman si Ate Edna kung yung reaction video mo kung ano ba, stressful ba? Ay, matatawa naman si Ate Edna Gawawa ng viewers, nanonood siya, bilang stress. Kanilang stress o magpo-promote ng love o hatred. O ganun lang po yun. Depende po sa inyong upload. Pero dapat po lagi tayong positive. Dapat ang video natin nagpo-promote siya ng love. Nagki-create ng unity. Hindi po ng Yes, tama. bashing. Oo. No. Dapat ganun, no? Dapat ganun kasi, yung pag nag-content ka, as much possible, hindi ka, kahit sabi mong inis ka dun sa ako, di ba? May mga kinokontent ako, inis ako, di ba? Pero as much possible, ang lagi nating iisipin as a content creator, yung viewers, merong matutunan. May educate sila. Kaya kita mo yung iba, nagtataka. Ba't si Marzano mataas ang views? Kasi di mo masisisi ang viewers walang matutunan sa inyo Di ba? Minsan mag-react, nakasimangot. Laing galit. Sino manonood sa'yo? Yung video mo, di talaga tatapusin. Mga viewers ko, ita mo, mula umpisa hanggang dulo, tinatapos. Real talk yan. At napakahaba ng reaction video ko, di ba? Yun doon ako lamang. Iba, syempre guys, yung ina-advise ni Ate Edna, makakatulong din sa inyo yan. No? Kung ang ikaw ay napaka-positibo mo, kumbaga kahit sabi natin may issue, ginagawa mo pa rin positive, maraming manonood sa'yo, naniniwala ako doon. Pero yung kakaantok, boring, marites, ako po, mataas nga views mo pero hindi naman tinatapos yung video, wala din. Magkaiba yung mataas ang views sa tinatapos yung video. May natutunan kayo sa akin, no? Yung mga nagko-content dyan, may natutunan kayo, di ba? Ganun yung guys. Dapat yung viewers mo, may matutunan. At the same time, napaka-positibo. Later on, ikaw rin namang magbe-benefits yan. At tama naman advice ni Ate Edna doon. So doon po sa upload po na ni kanina, napanood ko po siya at sa akin pong assessment, ewan ko si Kuya Noli kung napanood na rin. Wala, Ate Edna, nung chinek ko, wala na yung video, inalis no? Dapat i-inalis para ma-analyze natin. Sa assessment ko po ay hindi po yung reaction video, Paano hindi reaction video? Bakit mo nasabi, Ate Edna? Ang tawag po dun ay balita. Balita? Bakit balita, Ate Edna?
tuloy natin. Balita. Bakit? Kasi ang nangyari po noon, Mm. merong convo sa GC Ha? na may pag-uusap sa GC Oh. at saka sa private message. Oh. Yun ang kinontent niya. Ay, Ikunento po niya doon, although di po niya mali ito, Ka4D Mix Channel. Huwag ka magalit sa akin, ha? No? Mali ito. sa private message, yun ang kinontent niya. Ikunento po niya doon, although Oh. di po niya binabanggit yung yung Pangalan. kung sino yung concern doon o kaya kung sino yung mga taong nababanggit doon. Pero mali po yun. So sa mga reactors po natin, kung nakikinig po, Mali. kung nandito po kayo ngayon o mapapanood po ninyo itong video ko, ayan, kapag po nasa GC, conversation nyo sa group chat o kaya ay sa GC, ay sa first PM, yung personal message, wag nyo pong gagawaing upload video, wag mong gawing content. Tsaka mayayari ka dyan, Ka4D. Di mo ba alam ang batas ng privacy law? Wala ka bang idea sa data privacy law? Para sa Ka4D, wag ka magalit sa akin, mali ito. Tsaka mag-create to ng bad impression sa community ng EDSI. Ito, sinasabi ko sa'yo, hindi kita inaaway. Pero real talk lang to, siguro nga bago ka lang sa social media. At siguro ito yung first na community na sinamahan mo. No, ako matagal na ako sa mga ganitong community, no? At ako nagsasabi sa iyo, iwasan mo yung ganito kasi kahit sabihin nating negatibo, no, lalo pag mga issue, yan dapat yung pina-private. Ngayon, ba't mo na-topic sa Merzano? Naka-public na yan, anong gagawin ko? Nalaman ko na. Edi ngayon, itatopic natin to educate our viewers, especially yung mga baliw na EDSI. Na yung ganito po guys, hindi po talaga dapat ito kino-content. Siguro pag-usapan ninyo in private sa inyong GC, okay lang po yun. Okay lang yan sa mga GC-GC nyo. Pero pag ito, in-upload mo, especially sinasabi ni Ate Ed na private conversation, private, at lalo na kung may kausap ka na tao doon at ipinakita mo sa live mo yung usapan, yari ka rito. Kaya sabihin natin hindi mo pinakita. Lalo na nasa abroad ka. Pag hinabol ka at kinasuhan ka, baka mapuwi ka ng Pilipinas. It's only reminder, hindi ko po siya inaaway o tinatakot. Pero sinasabi ko sa kanya, this is only a reminder, no? At hindi yun dapat ginagawa. At the same time, kalinga reactor ka. Ang dapat mong nire-react ay hindi mga usapan sa GC na napakadelikado. At the same time, kung reactor ka ng kalingap, dapat mo ang i-react mo lang yung content ng kalingap. Kung issue man ay content mo, you make it sure hindi lalabas yung usapan sa GC. Kasi pag inilabas mo na sa GC yung usapan sa GC, iba na yon. Kasi kakatakutan ka na ng mga nasa GC mo. But sa Merzano, kasi alam nila na kapag sila nagsalita sila ng hindi maganda, i-content mo. Kaya maraming mga marami ako na-encounter ng mga reactor. Nakalabang ko pa. Nakaaway ko pa. No? At talagang ginagamit nila yan. Kunwari, gagawa sila ng grupo. Group yan guys. Ito Ka4D, hindi ikaw to. Lahat to, in general to. Gagawa sila ng GC. Grupo, reactor sila. Gagawa sila ng GC. Tapos control nila yung mga members doon. Pag ang members doon, paloko-loko, iko-content. At ginagawa ng ibang community. Iko-content ka nila. Yung mga usapan nyo, ilalabay, iko-content ka. Tawag dito guys, parang pahihiyain ka. Kaya minsan yung mga noon wala pa yung data privacy law, ginagawa yan ng ibang reactor. Tatakutin yung ibang mga members. Matapang ka, ko-content kita. Ang tatapang kasi reactor sila, kaya nilang manakot sa mga members nila sa loob ng GC. So nangyari dyan is that's abuse of power. Umaabuso ka sa power mo bilang reactor. Kaya nga guys, totoo lang, no? Wala akong GC, wala akong member. Hindi ko ginagawa yan. Ayokong manggamit ng ibang tao. Na para ang dating, kunwari, reactor ako. Para pag may umaway sa akin, meron akong grupo. Kunwari, may umaway sa akin. Yung mga members ko ang aaway dun sa reactor na yon. Ganon, matapang. Ako ginagawa ko guys, hindi ko ginagawa yun. Kasi I can handle myself. Kahit ako lang mag-isa. Kahit 10 pa silang reactor.
pagtatampaling ko pag bumuka. Tsaka wag nila pagmamalaki sa akin, matagal na sila. Kasi kung ako may kaaway, ako lang, dadaling ko lang yung sarili ko, hindi ako mag-aano ng members. Kaya ako po wala po akong mga GC. Kaya kasi sabi ng mga EDC pa mga baliw na mga members natin and viewers, sabi na, Sir Marcelo, gawa ka ng namin, ikaw ang founder namin. Pero till now, hindi ako gumagawa ng GC. Kasi ayokong gamitin yun. May nang-counter pa akong reactor noon. Ito guys, hindi ka po dito. Lahat to in general. Noon pa to, yung kinukwento ko, experience ko po, merong mga reactor papanggap doon sa mga iniidolo nila, sa nire-react nila, sila ang sponsor. O, sponsor ako! Ngayon, magugulat ka pag inalam mo, hindi pala nagbibigay ng pera. Ang nagbibigay talaga yung mga members. Itong mga members, bigay ng bigay doon sa reactor. Yung reactor ang sikat. Siya yung lumalaki channel niya, siya ang nakikilala ng talent. Pero yung mga members na tatanga-tanga, na inuuto-uto, sila yung bigay ng bigay, pero later on, di naman sila nakikilala. Ang kilala, yung reactor. Kaya nga may mga reactor, abusado. Kaya nga may mga reactor, kahit mabababis, may pera. Sir Marcelo, bakit? Kasi nga, kumikita sila sa sponsor. Ako, sabi ko nga sa inyo, wala akong sponsor Not unless, nag-charity ako. Not unless nag-charity ako, pwede pa. Kasi, kailangan mo naman misa talaga ng pondo Klaro, may gagawin ka pagtulong, at talaga naman di mo kaya, edi maghanap ka at manghingi ka ng sponsorship. Wala namang masama sa sponsorship, guys Yun nga lang, reactor ka, wala ka namang ginagawa, tapos, di ba? Edi, ka doon, kikita ka sa pamamagitan ng ganun. Kaya ako doon nagpapa-sponsor, guys, kasi reactor lang naman ako. Hindi man ako naggagawa ng mga charity, So, hindi ko naman kailangan yun. Masaya na ako sa views ko. At pinaghirapan ko ito. Kaya lang, let's admit it, guys. May mga reactor, may mga sponsor. Siyempre, magpapanggap na may pa-feeding. Magkano naman feeding mo? Sana kinikita mo monthly. Tapos kinikita mo pa sa YouTube. Tahimik yung iba dyan. Pera pa yung mga Gcash. Kaya nga si Bulbul, ni Ballpoint Man, di ba? Binabanggit niya yan. Hindi daw siya mo as a Gcash sa mga ganto ganyan. Tanda mo Bulbul, may matinong reactor sa Kalingap, tanga. Kasi gawain mo yun, tanga ka. Buti nga nanahimik Subukan niya mag-ingay, patulan Minura-mura si Ate Edna kasi Kuya Basa, si Kalingap Rob. Matapos maka 100k na subscribers sa Kalingap, yun, tignan nyo, pinagmumura na Kalingap. Tapos iba, yung mga dati niyang kasama, tahimik lang. Hindi pinagtanggol si Ate Edna. Pero mga depender ng Kalingap. Tamaan, bukol. Ano naman nakita ang pinagbumura, hindi ka papalag. Kung depender ka ng Kalingap, pagtanggol mo, si Kuya Bal, si Ate Edna, at si Kalingap Rob. Real talk. Tuloy natin to, guys. Pasensya na, Ate Edna, napahaba ako dun Respeto po natin yung ating kausap. At saka, although hindi natin binabanggit po yung pangalan, ay magkakaroon po ng clue. Magkakaroon ng clue yung mga viewers mo, lalo solid EDC po yan, magkakaroon sila ng clue o kaya solid kung anong team po yan at kakalat na yung kakalat. So, dun sa mga negative doon na comments na nang basa iyo, siguro normal yun, talagang gano'n ang reaction ng mga nanonood. Kaya lesson learned po Oo naman, Ate Edna, kasi tsaka yan, that's a private message na conversation. Kasi tsaka alam nyo, totoo lang, as much possible pag mga private na ganyang usapan, itatago mo. Actually, ako nga may mga nakakausap din ako ng mga admin na may mga binibigay sila sa aking info, pero hindi ko pinapansin. Kasi labas na ako dun Ayokong maano yung reaction video ko. Kung may problema man, ayusin nyo. Hindi ko yan sagot. Huwag nyo ako idamay. Kaya para sa akin, guys, minsan may mga narinig ako pero nakita niyo ba ang kinontent ko?
hindi ko ginagawa. Kasi hindi yung makakatulong sa community ng EDSI. Kung habol mo lang views, di ba? Madali lang yung gawa ka ng issue. Ay, alam mo ba si ganito sinabi, tapos ganun, di ba? Tapos yung mga nasa members mo, sige, subukan nyo kung pagsalita ng di maganda, i-content ko kayo. Kaya nga dapat, pag reactor ka, i-content mo, wag yung mga usapan sa GC. Ang i-content mo, yung mga content ng Kalingap. Kaya ka nga tinawag na Kalingap Reactor. Kung gusto mo i-content, mga chismis Marites, edi dapat tawag sa'yo Marites Reactor. Ganon. Ito guys, in general sinasabi ko In general sinasabi ko. Ito natin. Ito po ay cancer lang po tayo kasi po ito si Kapo Demix Channel ay bago pa lang na reactor. Siguro di pa po niya alam yung mga ganon. Sa baka dala ng kabaguhan, wala siyang idea, no? At yun, pag mahal ka ni Ate Edna, Kapo Demix Channel, ako mahal din kita. At ayokong EDSI, so reactor. At pag-iingat ko rin to sa committee ng EDSI. No, magbantayan po kayo kahit reactor yan o sino man, basta pag ganito medyo maging alalay. Wag kayo iba kasi parang ang dating sa akin minsan, may sabi pa sa akin, hindi, Sir Merzano, sponsor yan eh. Ibig sabihin pag sponsor, hindi mo na pwedeng sitahin. Kasi nagbibigay. Mali po yun. Sponsor ka man, reactor ka man, vlogger ka man, wala akong pakialam. Kung mali ang ginagawa mo, it's high time na malaman mo. Hindi dahil para tapaan ka, i-down ka, no. Para may matutunan ka, ma-educate ka. Kasi later on, kapag yung mga ganitong atake sa vlogging, inilagay mo, inilabas mo yung usapan na convo, na which is private, baka later on, bumaliktad ang mundo mo. Ang dami-daming pwedeng i-topic. Bakit yung convo pa ng GC? Diba? Dapat, as a reactor, as a admin, as a sponsor, dapat magkaisa. Ganon! Yun natin. Parang in-upload po niya ay nag-video siya, nag-explain siya patungkol po doon sa mga sa GC. So parang nagbabalita siya, nagkukwento. In short, Marites. Ate Edna may sabi nun Ay, naka. Manlait ng kapwa, Marites, ano ang latest? Si Maris na taga-chismis. Diba, Marites, no? Taga-chismis. Iwasan po natin yan. Hindi po makakatulong yan. Stress ang dala niyan. Tuloy natin. Marites po yung content niya. Mali po yun, At nandito si Kapo Demix Channel, nakikinig siya. Ayan, mga reactors po, lalo na po yung mga member ng Kalingap Reactors and Sponsors Group, Karepa, o ano pa man pong mga... Ate Edna ako, paano yan? Ate Edna, Marites din ako. Marites love TM. Kahit kanino. Pero syempre, yung GC nyo, yung pinag-usapan, hindi natin ilalabas yun. Tuloy natin. Delikado po yan, lalo pa na sa ibang bansa. Seryoso po sa lahat, no? Lalo sa mga bago ang mga gustong mag-content creator. Mag-ingat po kayo. Hindi po yan, yung views, magkano lang yan. Magkano lang ang views. Pero pag idinimanda kayo, o kaya may nasa ibang bansa kayo, kunwari, pag inabol ka, baka mapauwi ka ng Pilipinas. Diba? Ilbis na naghahanap buhay ka ng maayos, mapauwi ka ng Pilipinas, kulong ka pa. Kaya ingat po tayo. Kaya ginagawa ni Ate Edna, pagmamahal to. At ito guys, sinasabi ko pagmamahal to. No, it's either tanggapin to ng negative or positive. Pero napakaswerte mo pag si Merzano pinagsabihan ka. Ganun yung guys. At the same time, don't use your power as a reactor. Lalo na po may mga GC kayo, huwag mo ipakita na kaya mong ilabas ang usapan. Kasi nagpapakita yun na nambabraso ka sa mga members mo. Matatakautan ka na ng mga members mo. Unang-una dahil ganun ka pala. Inilalabas mo yung kwento sa GC. Nakatakot ka. Kasi pwede mo
Kaya sabi ko nga sa inyo guys, kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo na. Kaya ingat po kayo sa mga GC. Diba si tulad na si Japina. No, may binigay daw akong message na grupo. Yun ay private message. Pero ang totoo nung guys, siya ang may matinding sinabi na hindi niya masabi-sabi. Di ba? Against kay Ate Edna, kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal. Hinahamon ko nga siya, sabihin mo kung ano yung sinabi mo sa akin. Di ba? Kasi takot siya. Kasi babaliktad ang mundo niya. Hindi niya magawa. Di ba? Matapang lang siya pero bobo. Bobo. Huwag support si Japina guys. Bahala kayo pag sinuportahan nyo yan. Bobobo kayo katulad niya. Tuloy natin. Dyan, yung mga bago na karepa, yung mga dati, alam na po nila yung mga style na yan. Yung mga baguhan na pumapasok po sa mga grupo, yan. Wag po tayong mag-content ng ng yung mag-create ng bashing o kaya tama. Kung mag-create po ng hindi pagkakaunawaan sa atin pong grupo. Okay lang po yun. Nagtatawa si Kafodi, Christina Orendain, Sparrow, ayan. And of course, take it seriously, no? Kay Kafodi, take it seriously. At siguro, at least papaano na ka ni Ate Edna na warning, no? At pero sa akin kay Kafodi, take it seriously sa pangyari na to kasi talagang napakadelikado. Ako nagsabi sa iyo, napakadelikado ng ginawa mo, no? Pero at least sabi ko nga hindi naman huli at no big deal at tayo magpatawaran sa isa't isa. Pero sabi ko nga sa inyo guys, no, sana magkaisa na lang po tayo at sana hindi totoo tong nababasa ko ngayon na may lumayas daw na big sponsor ng EDSI. Pero hindi natin alam kung anong reason. Baka meron siyang dahilan, no? Maraming dahilan niya guys, maaaring umayaw siya, maaaring may problema sa pamilya, gusto niya magpahinga muna. So let's see guys, no. At maraming reason niya. Pero still guys, sabi ko hindi yan confirm, no, kung totoo ba yung balita na yan. Dahil yan ay galing lang sa isang usapan sa GC. At not unless magbibigay ng detalyad or parang press release yung sinasabing sponsor. Pero kung sino man yan, good luck na lang sa kanya. At basta tayo sa lahat ng mga EDSI supporters, magsuportahan po tayo sa isa't isa. Huwag po tayo mag-away-away. Tandaan nyo guys, no, nung unang nireact natin ng EDSI, napakasaya natin. So, let's ma-expect po natin habang lumalaki ang community, lalong dumadami naman ang problema kasi hindi naman natin hawak ang pag-iisip ng ibang tao at takbo ng hindi natin hawak yung takbo ng isip nila at puso. No, basta ingat lang po kayo, especially sa mga GC. Ako sabi sa inyo guys, mag-ingat na kayo. Wag kayo masyado magtiwala, no, na kesyo kaibigan ninyo. Wag po kayo magtitiwala kasi minsan yung titurin mong kaibigan, yun pa ang makakaaway mo, nak ng pateng. At simulan natin to guys at upload ni Kalingap Norman. To, what is the best decision you ever made? Ay, alam ko na, mabunod kami tatanungin ka namin dyan. Ito po ay yung lalawin po namin ngayon mga kalingap. Icebreaker po. Hard question. Sige. Ikaw na muna. Hard question yan eh. So, paano Hard question daw to, nak ng pateng Hard question. O, tuloy natin. matanong ako dito? Mapulot ako. Yan. So, ito ang... Di ba ganito papaystabi mo? Ha? Mabagulo lang. Para medyo may trend para hindi... Sige. Para ano muna. Guys, ako muna. So, Papiliin mo ako. Oo. Pumili ka. Malalaman natin ang kapalaran mo. So, kung makita ng... Pumili ka. Titignan natin ang kapalaran mo. Parang kontrabida, Kalingap Norman Yan. mga balasang yan, malalaman natin. Ay, galing. Bakit ang mga aking mga balasang palipit eh? Guys, question and answer to guys. Sa pamamagitan ng mga barang ito, ang mga katanungan ay masasagot. Pumili ka ng isang barang. Itanong mo sana kung kailan sila magiging sila. Sana sagutin ng ng mahiwagang yan. Ano ba yan? Tawag dito guys. Mahiwagang baraha. Tuloy na. Pili ka isang bara. Yes.
Oops, nabaliktad. Wala. Hindi. Fake news. Fake news yan. Di pwede. Walang fake news. Pumili ka ng isa. Ito guys ha. Ito guys, malinaw sabi ni Kalingap, ni Papa Eds. Bawal ang fake news. Ano yung ibig sabihin, Sir Merzano? Ang ibig sabihin, lahat ng sasagutan, lahat ng tatanungin, ay totoo. Walang fake news. At ito ay hindi marites. Okay? Tuloy na natin mga baliw. Tuloy natin. Ang pinira. Nahirapan siya. Niraramdam niya pa. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, si Papa is napikit pag totoo na usapan. Vibes guys. Pipikit-pikit pa yan. Sige. Okay. Up. Bigay sa amin. Pikit naman na. Okay, so ito Pumikit. Ano yan? po ang ating Ay, baliktad naman yan How is security demonstrated in your life? Baliktad guys Tuloy natin. katanungan Ay, kay pala. Papa Eds. How is security demonstrated in your lifestyle? Oh. Hindi ko maintindihan yan. Ito kuya. How is security demonstrated in your lifestyle? Security. Yan ba yung security na na security SSS? O pag-ibig? May yun na magandang security pag-ibig. Security? Oo. Dunot mo, sagot mo. Ano ba ito? Ang hirap ng tanong natin, hindi ko maintindihan. Ang hirap niya. Next question. Hindi, maganda sagutin yan. Yung security kasi, minsan may mga bagay tayo na, alam mo yan, you feel secure, di ba? May mga bagay tayo na parang alam natin, kukuha natin. So, yung mga ganung bagay, yung security, sabi na natin, yung security, yung, marami kasi meaning security, yung maingatan ka, yung security na, kumbaga, meron kang inaasahan. No, yun yung nakigets ko din sa tanong Pero ewan ko kung sasagutin ni Papa Eds. Diretso muna natin. Next question. Bakit yan? Iba yung dating Iba yung nakuha niya sa about dun sa tanong. Pero tuloy natin guys, ibang tanong tayo. Sige. Next question. Ang hirap niya tanong yan. Hindi yan related sa mga gusto namin marinig. Hindi, related din yan. Yung pagiging security na sila ni Beyonce. Malaking bagay yun Dahil sa security na sila ni Beyonce. At magiging sila if ever man. Siyempre nai-inlove siya araw-araw. Nagbabago yung lifestyle niya. Diba sabi nga ng SSS, you feel secured. Diba? Ganun yan. Tuloy natin. Diyan. Bakit yan? Ano yan bro? Bro. Baliktad naman. What time are most difficult for you? How would you deal with them? Ay, nako. What times are most difficult for you? Siyempre sa gabi. O sa gabi o sa panahon na gusto mong sabihin ng totoo, hindi mo pwedeng maamin. Kahit na, talagang alam naman natin na sila na. Yun ang pinakamahirap. Yung panahon na gusto mong pwede mo namang sabihin. Pero hindi mo pwedeng sabihin. Kasi nga, maraming basya na iiyak. Yeah, maganda yung tanong na yan. I don't know, para sagutin ni Papa Eds. Yun. Yun. Pwede yan. What time are most difficult for you? How would you deal with them? Ang oras. Ang oras pa para kay wife. Ay! Pag wala siya. Ay! Yung oras na pag wala si Kaagigan. Ay na. Pag wala do, ay naklapat na yun. Ang oras pa para kay wife. Ay! Pag wala siya. Oras. Di ba? Ang layo ng mukha ni Papa Eds nung tinatanong siya ni Kuya Bal. Iba yung ngiti ni Papa Eds dito Ano sabi nyo to guys? Tuloy natin. Wala siya. Ang hirap naman nun. Ang hirap talaga pag wala How would you deal with them?
Hindi ko kaya. Ay, grabe. Wala siya. Nakita nyo guys inulit niya ulit. Eto, yung sinasabi natin na pag seryoso si Papa Eds, napikit yung mata niya. Ginawa niya rito. Totoo yun. Ulitin natin. Ang hirap talaga pag How wala would siya. you deal with them? Hindi ko kaya. Nakita nyo? Tama ako, may tama ako. Hindi ba? Pero hindi niya to ginawa nung interview ni Kuya Bal. Yung pumikit siya. Kay JJ, kay Norman, at sa ibang mga interview. Ginawa ni Papa Eds ang pumikit. At ginawa niya ulit kay Norman. Magigits ako ng mga solid baliw ng Edsy. Ibig sabihin guys, totoo tong sinabi niya. Ulitin natin Manun. Ang hirap talaga pag How wala would siya. you deal with them? Hindi ko kaya. Ay, Hindi ko grabe. kaya, wala siya. Hindi ko kaya deal guys. Hindi ko kaya ano yan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko guys. Last 20 question. Go on. So di guys, yun dami pa naman. Tapos na yung guys. Diba? Wala nang ano yun. Wala nang mahabang usapan. Hindi niya ayaw pag wala si Bian. Yun na. 2 minutes pa lang. Oops. Oh. Pinakapa. Nakapa kayo, nakapa. Ano, mukha ni guys dito. Guys, bakit pala yung sing guys? Nandiyan na sing-sing Promise mo. Oo. Hoy! Ano ito? Ano ito? Ano? Hindi, ganito. Ay, maganda to Everyone in group Everyone. may ask you As you heard. his or her question. Tama yan. Everyone in group may ask you his or her questions. So ibig sabihin may nagtatanong daw kayo, no? Kumbaga sa grupo, di ba? No, may magtatanong sa iyo. Ano 'yun? Anong kumbaga parang kunwari magkakaisi ito tulad niyan. Ito ginagawa nila. Sa grupo nila ngayon, merong magtatanong sa kanya. Kung ano dito kung sino yung magtatanong, babae man o lalaki. Pero tatanungin si Papa Eds. Pero ang tanong, ano yung most of the time na tinatanong sa kanya ng mga kasama niya? Tuloy natin. Huwag yan. Pangit yan. Maganda yun, ako ba? Norman, okay yun. Kung baga malalaman natin sa grupo o dito sa K-Boys, ano yung most na kung ano yung mga madalas na tinatanong sa kanya. Di ba guys, sa grupo, ano yung madalas na tinatanong sa kanya? Maganda sana malaman natin, pero nag-skip sila eh. Tuloy natin. Kaya, maganda yan. In group may ask you. Oo, maganda Grade yan. 1 lang ang natapos ko. Anong tanong to? Wala yan, pangit yan. Sino mga tanong sa akin serious question? Ano naman ang sabihin nun? Medyo nilalagay, sayang. Pero maganda yan guys eh. Kasi yung parang sa grupo, sa everyone, no, kung ano yung tinatanong sa'yo. Yung magtatanong daw sa'yo, parang gano'n. At ano yung na yun, di ba? So, maganda sana yun eh. Huwag yan. Next question. Naman yung bulat na ito, pangit na to. Pangit yan. Okay yun! Ay, maganda to bro. Ano yan? What expectation do you have for yourself that what expectation do you have for yourself that were born from childhood? Pangit na nga bubulot yan. Medyo about childhood yan, ang pangit. Medyo malayo na. Medyo malayo yan. Childhood yung kabataan niya. Ang gusto ko love story. About sa love dapat eh. Pero medyo hindi pa related. Ano pa tayo? Bilisan mo ba? Ano pa? Wala yatang love story dito. Baka nandun sa iba. Love story na hanap talaga eh. Maganda guys, love story. Pero pabor yan. Tuloy natin. Baka nasa ibang question na sa rin. Ito. Sige, ikaw na mamili. Here, how I meet my crush. Ayos ka magbasa. Ha? My crush. Here is how I meet my crush. Yes. Here, sa Papatok, hindi dito guys.
Nasaan ba? Hello. Where? Saan ang crush? Nasa. Napikit na naman ng mata si Papa Eds, no? Nakita nyo yan guys, ulitin natin. Para makita nyo. Nasaan ba? Ayan, oo. Pikit na naman. Hello. Where? Saan ang crush? Nasa. May tulay. Alam mo may tulay yun. Oo. Tapos may dagat. Para nakilala guys, sabi din pa kasi para nakilala eh. Saan ba ang una ako? Nakalimutan. Iniisip. So maganda rito, saan yung una niya nakilala? Saan kaya? Gusto ko malaman, di ba? Doon sa, yung, alam natin yung part 9. Pero lumalabas sa Baguio. Tuloy natin. Tanda ko noon, unang nakilala is nung sinundo natin siya dito, tapos nag-video okay kami noon. Kaming grupo, ako, sila David, si mga Angels. Tapos nag-ano kami dun sa may sa ano yata yan, sa Giselle's. I know na. Naalala ko na. Yes. Tapos yun doon. Hindi pa siya, sobrang tahimik niya noon. Ay, grabe. Sobrang tahimik daw ni Beyonce noon. Ibig sabihin talagang nakot ng nakot yung paningin ni Papa SK. Basta sana masabi mo yun. Kasi siya, ang napansin niya agad si Beyonce. Tahimik siya. So ibig sabihin, kung ikaw mag-iisip guys, i-analyze mo to. Merong curiosity, no? Kay Papa Eds about kay Beyonce. Naisip niya, bakit tahimik? Di ba napansin niya agad tahimik daw? So, ibig sabihin, curious na siya agad dito kay Beyonce. Pero maganda ulitin natin portion to guys. Tahimik niya noon. Ay, grabe. Kumakantahan kami doon, nagkakantahan kami doon. Tapos siya, nakatitig lang siya pag Nakatitig lang sa'yo. Ay, Girman sa natingin lang siya. Pansinin namin yun. At ang pangalawa. Sayang, naputol agad no? May kukwento pa yan guys After nun, anong ginawa nyo? Nilapitan mo ba siya? Oo, paano ginawa mo Papa Eds yung nakita mo siya? Nilapitan mo ba? Diba guys, kulang tong dalawang to Nagtatanong, medyo bitin tayo doon Pero sayang, tuloy natin. Talaga si Eds, ha? Meron pa ako. Ay, pakita natin. Ano mga klaseng tanong yan? Kindness is love, karita. Parang compliment man ito. Parang malayo ata yan Papa Eds, hindi yan about hindi about love, no? Hindi about sa paano ako magano yan po ay about yourself. Parang yourself yan Kaya yung mga tanong pansinin mo about sa sarili niya. No? Parang hindi siya related talaga. Pero anyway, pwede natin i-relate yun guys. Depende sa tanong. Pero compliment naman ang tanong, hindi mo tatanong eh. Ay, hindi. Ito. Basahin mo. Would you dare to sleep in a haunted house overnight with your girl? Ha? With your girl. Ayan, related yan. Sige, pakinggan natin. Si Beyonce. Mag-sleep. Haunted In house. haunted house. In the haunted house. Ayaw, takot yan, may nakasamag to. Kasi hindi ako makakatulog guys. Si Beyonce man. Matapos Hindi ako matutulog. Matindi yun ulitin natin. Gusto ko yun Guys, nakita nyo, pumikit na naman. Nakita nyo yun guys? Ang layo dun sa interview ni Kuya Val. Kasi ibig sabihin talagang makikita mo doon medyo may tinatago si Papa Eds. Pero dito, pag usapang seryoso, napikit siya. Yun yung talaga napansin ko kay Papa Eds pag seryoso siya at totoo sinasabi, napikit. Tuloy natin. Si Beyonce. Mag-sleep. Haunted In house. haunted house. In the haunted house. Napikit, di ba? Takot yan, may nakasamag to. Kasi hindi ako makakatulog guys. Si Beyonce man. Hindi daw siya makakatulog pag si Beyonce. Di ba guys, Matapos Hindi ako matutulog kasi magdamag ako magbabantay. Hindi daw siya makakatulog kasi magdamag siya magbabantay. Malupit na. Kaya
Ay, teka lang, maigi lang ako. Naiisi Norman sa sobrang kilig eh. Grabe, nababantayan si Beyonce Sobra yun Sa pag-ihi ka sa kinikilig, gano'n? Sa ila ako kilig, pero kinikilig na ako ngayon. What are you doing? Antay nang Ginala niya ako ni Papatok. Sige, Papatok. Sige. Walang mga labyata dito ay masyado. Bihira lang. Kaya na kasi magtanong, Kalingap Norman. Sila nga yung magtanong kasi parang about personality. Ganun yan, about sa personality mo yan eh. Single naman tong isa. Oo, Ba't hindi pero about lang yan, personality, parang personal development ata yan eh. Parang diyan mo makikilala kung anong klaseng tao ka eh. Ganun no, makikilala mo yan kung anong okay, yung tanong kanina kung sa isang grupo nyo, ano yung tinatanong sa iyo? Ano yung may ask everyone, no? In his or her questions. Ganun parang personal development eh. tanong eh. One of the Parang magpipinto na to. Eh, may iba kasi parang hindi tanong. Saan ba to? Ito hindi naman ito tanong eh. Kaya nga. Parang isasabi mo lang yung ano mo ito yung parang dalawa yun eh, parang conflict nag-confront. Parang isang person. One of the jealous times of my life was Yan, maganda rin yung tanong yan, jealous time. Ano tama ba? Jealous time? confidence. Tanong nito yung ito. Ito. Parang nagawa pa Papa S. Faithfulness is love, confidence. Tanong ba yan? Diyan tanong. Ito kuya, meron ako. Parang wala bang Tagalog papatok? Kaya ito. Kayo na kasi magtanong, no ba? Ano yun yan personal development yung mga tanong dyan. Comment on this na nakalagay eh. Comment on this para lalagyan mo siya ng pag-usap na pag-usap na sagot. Sagot tayo. Oo, faithfulness is love. What is something you always Parang wanted? siyempre yun, ano? Pagka... Kaso di ako magaling maganda magsagot sa ganito eh. Kaya ito kuya. Meron ako, ito. What is something you've always wanted to tell to someone? Sa isang tao, ano daw yung isang bagay na gusto mo sabihin? Ayun na. Sa isang tao, bahala ka na to sa Nakita niyo guys, sabi niya, ano yung gusto mong itanong sa isang tao? Sabi, kanino? Di ba inunahan ni Papa Eds eh? Sabi, isang tao, sabi, kanino? Alam ka mong si Beyonce yung tinutukoy niya. Tuloy natin. sa isang tao, ano daw yung isang bagay na gusto mo sabihin? Ayun na. Sa isang tao, bahala ka na to someone ito eh. Siyempre, Someone, ikaw lang bahala kung alam mo na kung sino yan, ha? I love you. What? I love you. Sarap na ulitin natin. Sabi niya, what? Ulitin natin guys. Ikaw lang bahala kung alam mo na kung sino yan, ha? I love you. What? I love you. I love you daw! Nabibingi, ulitin natin. Someone, Ikaw lang bahala kung alam mo na kung sino yan, ha? I love you. What? I love you kasi mahal ko kang lahat. Sabi ba ka sa Bible study, mahalin mo lahat. I love you dapat. I love you all. Papalusot ka pa, Papa Eds ha. Kala mo ha. Pag mahal mo lahat, dapat yun, I love you all. Pag sinabing I love you, si Beyonce. Huwag mo na itago kasi. Yun ang pinaka talaga yung gawin yung ipaalam mo yung gusto mo nararamdaman. Kaso hindi pa pwede. Kasi baka may mag-react. Bawal pa daw. Pero syempre guys, alam naman natin kung sino yun. Tuloy na. Sabi ba ka sa Bible study, mahalin mo lahat. Mahalin mo ang kaaway mo. Guys, alam niyo na yung guys. Nagpalusot lang yan. Ilang minuto pa lang yan kayo naman? Baka 3 minutes na yan. Wala, taon pa lang to. Ha? 5 minutes. Interview ito. Upload ko agad. Pwede Norman 5 minutes. Ano
Ano, upload daw agad. Nag-benefit naman siya kasi taas ng views, ah. Natin. Ilaw. tayo dito. Nasa ano ko, nagkakain lang kami, teka lang mapunta kami, saan ka, Julian? Last question. Ano naman yan ginawa? Hot seat. So, ito na po yung last question. Ayan, maganda. Ayan na. Parang nabasa ko na yan. Do you open for love? Grabe. Sabi, do you open for love? Anong klaseng tanong to? Siyempre hindi guys. Kasi ano yan pinag-iisipan natin yung mabuti. Sa mga yung mga bagay na ganyan is binibigay lang sa karapat-dapat na tao. Hindi dapat hindi para basta may makita kang okay, basta may makita kang lumapit sa buhay mo is inagan. Sabi baga dapat pili mo masyado ang gusto mo gusto mo saka yan nga panoorin yung vlog ni Kuya Bal. Nakay Kuya Bal pala ang susi. Ay, Kuya Bal ang sagot, guys. May ibig sabihin, yung mga sagot ni Papa Eds doon, may mga katotohanan doon. Kaya lang may mga moment, hindi niya pwedeng itago. Kailangan niyang itago pala, sorry. Kasi hindi niya pwedeng sabihin talaga lahat, guys, Lalo binasahan ni Kuya Bal si Papa Eds ng presidential decree. Matindi yun. Pala ang susi. Ay, Kuya Bal ang sagot, guys. Dito na muna kayo. Sige na. Tapos na ba? Tapos na. Tulog ka Ay, grabe yun, Talaga naman, Sobra yun, Kinilig ba kayo dun, guys? Apa? Ako, kinilig ako. Alam ko na bata ka pa pero ramdam ko rin. Pero grabe yung hot seat kay Papa Eds, At syempre, guys, sa lahat ng mga sa lahat ng mga solid LC supporters, po yung maging mapagmatsyag. At sana yung magkaisa na po ang lahat. At sana yung mga ganitong mga news, let's take it positive. At siyempre, sabi ko nga, guys, lahat ng usapan sa mga GC, wag niyo pong gawing content. Actually, sa mga reactor, makakatulong yan for the views, siyempre. Maraming manonood, kasi nga marites. Pero remember, hindi rin po yan nakakatulong, at lalo yan makakasira sa community ng Kalingap. At siyempre, ng EDC. So, may mga bagay hindi natin dapat ilabas lahat. We need to consider kasi hindi tayo maapektuhan kasi hindi naman tayo sangkot. Pero ang maapektuhan dito, ang totoo, ang EDC. Kaya sana po sa bawat natin, sa bawat upload, sa bawat sasabihin natin, maging maingat po tayo. At sabi ko nga, guys, wala namang perfecto. Even me, nagkakamali ako. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero syempre, guys, wag natin gawing excuse yung pagkakamali, At matuto tayo sa pagkakamali ng iba at wag natin ulitin. Hello guys, maraming salamat sa Diyos at sana po ay kinilig kayo. Kinilig ako sa sagot ni Papa Eds, Hindi daw siya matutulog. Para kay Beyonce. Pero medyo nabitin lang ako. Hello guys, maraming salamat sa Diyos and this Marzano again and to God be the glory, guys. Bye-bye pa. Hihintayin kita hanggang maging tayo. Nararamdaman ko, oo, di pa pwede ngayon. Pero alam kong tayo sa dulo ng panahon. Maghihintay ako, di kita bibitawan. Pangako, ako'y nandyan kahit na magkalayo man. Sige, hintay lang tayo, ako rin di bibitaw. Kahit nasa ngayon magkalayo, di masilayan ng araw. Tiwala lang, darating din ang tamang oras. Tayo na ang magkasama, walang ibang sagabal. Sa ngayon, chill lang tayo, hawak ang damdamin. Alam ko di mawawala yung pagmamahal mo sa akin. Sa paglipas ng oras, ikaw pa rin ang akin. Darating ang araw, walang maghahadlang sa atin. Maghihintay ako kahit gaano katagal, sapagkat sa puso ko ikaw ang siyang mahal. Kahit na alam ko di pa tayo para dito, hihintayin kita hanggang maging tayo. Kahit gaano
gaano katagal, di ako bibigtaw. Hawak ang pangako mo, kahit malayo pa ang araw. Sa bawat minuto't segundo, ikaw ang nasa isip. Basta maghintay ka lang, ako'y nandito. Di bibigtaw kahit saglit, magkikita rin tayo sa tamang panahon. Kahit ngayon ay puro hintay at pag-asa sa kahapon. Pag dumating na ang tamang oras, di ko pakakawalan. Tayo na ang magkasama hanggang dulo, walang iwanan. Maghihintay ako, pangako ko sa'yo. Sapagkat sa puso ko, ikaw lang ang totoo. Hanggang sa dumating ang tamang panahon, ako'y nandito, maghihintay ng walang pag-aalinlangan. Maghihintay ako, pangako ko sa'yo. Sapagkat sa puso ko, ikaw lang ang totoo. Hanggang sa dumating ang tamang panahon, ako'y nandito, maghihintay ng walang pag-aalinlangan. Maghihintay ako, pangako ko sa'yo. Sapagkat sa